tagsulok. Panabang pagbati sa mga narito ngayon na nagbabantay. Alam ba natin kung anong meron ngayon dyan sa loob ng Supreme Court? N-Bank, no? Hearing ng mga magistrado. Ibig sabihin ay dito dinigin ang mga MR ay sabihin ng iba't ibang mga organisasyon. Kabilang po ang Makabayan, ang Bayan at iba't ibang mga organisasyon na nag-submit ng motion for reconsideration. Makikita natin dito, no? Dito sa ating, sa ating props. Makikita natin dito yung implikasyon ng naging resulta, naging desisyon ng Supreme Court. Makikita natin dito yung proteksyon, no? Pati pala ang Supreme Court ay protector na ni Sara Duterte. Sino dapat ang proteksyonan ng Supreme Court, mga kasama? Ang taong bayan. Ano ba yung kahilingan ng taong bayan? Accountability. Singilin si Sara Duterte doon sa paglustay niya ng pondo ng mamamayan. Hindi lang 125 million yan, no, na confidential fund sa Office of the Vice President. Meron total na 612.5 million na confidential funds. Kabilang na rin yung pinamunuan niyang departamento. Ang DepEd, tama ba? No, 612.5 million. Na kung tutusin, ang mga pondong ito ay nagamit sana sa edukasyon. Marami na itong mabibili ng mga laptop na kailangan ng ating mga guro, ng ating mga estudyante, mga textbooks, na kulang-kulang sa ating mga paaralan, at iba pang pangangailangan. Sa ngayon, nakita natin yung overwhelming na situation sa ating ibang mga ospital. Naibili na sana ito ng mas maraming gamot para sa ating mga kababayan. So yan yung epekto ng paglulustay. No? Kahit pa tinignan ng Supreme Court ng violation sa mga teknikalidad na hindi natin sinasang-ayunan, ang mahalagang parte sa issue ito ay yung 612 million na nasaan na. No, napapayagan ba natin na basta-basta na lang nalustayin ng isang mataas na opisyal o ng sino man na nasa gobyerno ang pondo ng mamamayan, mga kasama? No, kaya po tayo po ay narito ngayon babang binabantayan natin ang N-Bank hearing. Hindi tayo makapapayag, no, hindi tayo makapapayag na ang Supreme Court na ito na sana ay taktuhan ng mga mamamayan kaugnay sa hustisya ay nagiging instrumento at hustisya para lang kay Sara Duterte. Tama ba? So hindi tayo papayag. Kaya po, panawagan natin sa araw na ito ay Duterte! Duterte! Marcos! Marcos! Duterte! Magandang umaga po sa lahat. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara! Muli po, hinihiling natin sa mga media na bumili po tayo para mas makita po yung production natin dito sa Bukalan po tayo ng konti. Bukalan po tayo ng konti para medyo makita yung... Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Sara litisin! Convict Sara now! Sara litisin! Convict Sara! Ngayon naman sa putong ito, tinatawagan natin mula sa pagmalakayang si Caronel Arambulo. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara! Marcos Singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos Singilin! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict!
Isang maalam na magbati sa lahat ng aming mga kasama dito ngayon at siyempre sa mga mamamayang nakakasaksi ng pagkilos na ito. Kami mula sa hanay ng mga mangisda sa ilalim ng pamalakaya ay nakikisa para sa panawagan na dapat ay litisin si Sara Duterte. Malinaw po na mga tuwiran po yung ating panawagan, meron tayong legal na batayan. At tayo ay hindi gumagawa ng sarili nating rules. Hindi po katulad ng Supreme Court, ng Senado, ng reaksyonarong gobyerno, gumagawa sila ng sariling rules. Labas po doon sa ating saligang batas. Dapat, para magkaroon ng makatuwiran na hinggil dito sa kaso na to, dapat nakabatay po tayo doon sa konstitusyon. Pero ang ginagawa ng reaksyonaryong gobyerno, ng Supreme Court, ng Senado, lumalabag sila sa konstitusyon. Ano po yung ating mga batayan kung bakit natin sinasabi ito? Una, malinaw na si Sara Duterte ay nagpagsipo sa taong bayan. Dahil ginastos niya yung 612.5 million pesos, lalo yung 125 million pesos sa loob lamang po ng 11 araw. At mismo, ang Commission on Audit, sinasabi na dapat ipaliwanag ito, hindi ba ipaliwanag ni Sara Duterte? Isa po ito sa mga matayan. At napakalaki, napakahalaga nitong pondo na to dahil lalo sa aming mga mangisda na ngayon ay nakakaranas talaga ng matinding kahirapan dahil na rin doon sa mga nagdaan na mga administrasyon na nasa kasalukuyan, no? At nakalumot po ang mga kuwindad namin habang walang tulong ang gobyerno, habang may mga ganitong klase na mga pagnanakaw sa ating kabanang bayan. Imagine, 612.5 million pwede rin magamit na sa kalusugan. Marami nating mga kababayan ngayon ang namamatay dahil sa kawalan ng serbisyo pang kalusugan. Sinasabi din po doon sa saligang batas na dapat kapag mayroong impeachable forthwith, dapat po ay litisin ito. Malinaw po yun, pero yung ginagawa, dinidelay po nila. At ang may papel din po dito dapat sa rules at saka po procedures ay walang iba kundi po ang Kongreso. At siyempre, ang Senado para po doon sa trial. Ano yung papel ng Supreme Court? Bakit po ito nandito? Diba, doon pa lang makikita na natin na mayroong nilalabag ang Korte Suprema doon po sa saligang batas. At kung makarating dito ang ginagawa nila, dinidribble nila, dinidelay nila, pinagpapasapasahan nila hanggang sa umabot ng Supreme Court. Kaya dapat itong Supreme Court, hindi na Supreme Court po ang ating itawag dito. Ano po dapat? Dapat palitan na yung Supreme Court, gawin natin basketball court. Kasi ginagawa nila kung tayong parang dribble, ginagawa basketball dito ay impeachment kay Sara Duterte. At siyempre, malinaw lang ang Korte Suprema ang pinaglilingkuran ng 1% na naghahari dito sa ating lipunan. Habang yung 99% ay kaniyang pinagtataksilan. So kung gano'n, anong korte? Anong klaseng korte ito? Anong klaseng korte ito? Korteng tatsulok dahil ang kanyang pinaglilingkuran na yung nasa ibabaw ng tatsulok, yung 1% na nagbulag sa mga nagkaharing uri na nagsasamantala ng taong bayan. Habang tinatalikuran niya yung 99%, yung bumubuhay sa mga Pilipino, yung bumubuhay sa ating lipunan.